Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, ano na tayo, adjourn. So, As a matter of fact, your paano 5 pa natin minutes, sir, is finished already. So, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko dito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, akala I ko made po a ako yung motion, sunod Mr. kay Chairman. Senator De La I have Rosa. a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala sa akong Magistrate pakialam sa Court. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin auditor, ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin Oh. ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo ang pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said they if that finish will it help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the Chairman. questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi maiksi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. Yeah, with the permission of Senator Tolpo. Senator Tolpo, maiksi lang. Maiksi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ako sabi yung ng, susunod? Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko lang po last, yung last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw lang. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Yeah, priority, can we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Proceed, Chair. sir, proceed. Ma'am COA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari.
Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So, wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. At medyo nagkainitan nga po mga kababayan itong si Senator Raffy Tulfo at si Senator Marcolita, no? Yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol dito sa kanilang mga oras sa kanilang time limit mga kababayan na tag 5 minutes. At yung si Senator Bato de la Rosa na yung nagtanong ay sumingit, no? Itong si Senator Raffy Tulfo at kanya pong pinuna yung time limit na inimpose or binigay ni Chairman Marcolita dito sa kanila dahil lumagpas or sumobra daw itong si Senator Bato mga kababayan at hindi na nasunod yung time limit na 5 minutes at kaya uminit, no, or medyo uminit itong si Senator Raffy Tulfo at sinabi niyang wag kang unfair dito Mr. Chairman dito po sa kanilang ibang senador na magtatanong pa kasi marami po silang gustong magtanong dito mga kababayan, no. Medyo nakaka-excite dahil talagang gustong-gusto ng mga senador na magtanong dito sa mga resource person na kailang imbitahan ngayong second hearing, no, ng flood control mga kababayan. At nandito dumating yung ilang mga contractors, no, mga kababayan na pinagsubina nung nakaraang hearing ay yung iba ay wala pero ngayon ay pumunta na dahil meron po silang subpina. Although meron pang absent, no, mga kababayan ng mga contractors, yung may-ari ng SYMS na contractor ay hindi ata sumipot ngayong araw sa kanilang pagdinig. Pero yung last time na sita yung Wawaw Builders, yung may-ari ay pumunta na po dito mga kababayan, no. At ito nga po si Sara Diskaya, yung may-ari ng ilan sa mga pinangalanan ni PBBM ng mga contractors, no, dahil siya po yung kanyang pagmamay-ari ng mga construction corporation mga kababayan, no. Although sinabi niya na diniverse niya ito sa kanyang mga kamag-anak at mga employees mga kababayan. Pero sabi ni Senator Jinggoy ay still sa kanya pa rin mga kababayan ito. Siya pa rin yung may-ari. At patungkol naman dito sa COA mga kababayan at nag-isa rin, no, dito ni Senator Bato at ni Senator Marcoleta dahil ito nga po yung kanilang pamamaraan sa pag-audit. Yung post-audit ay talagang hindi tama daw at hindi nababantayan yung mga ghost projects, no. Huli na po nilang malalaman or makikita ng mga project ito ay hindi tama, no, kasi sa huli na po sila nag-audit, wala silang audit ng before and during, no, or yung pre and during and post audit, yun lang yung sa kanila. Kaya medyo nag-isa rin po itong taga-COA mga kababayan dahil dito sa kanilang ginagawang pag-audit nga, no, dito sa mga flood control na only to found out yung mga ghost projects pa lang, no. At sa aking opinion dito mga kababayan, no, at medyo mainit pa ito mga kababayan or iinit pa ito lalo itong investigasyon patungkol dito sa mga ghost project
projects ng flood control at pati iba pong project po, sana mga kababayan ay sana matingnan rin, hindi lang po sila mag-focus dito sa flood control. Tingnan din po dito yung mga ibang projects na gaya ng sinabi ni Mayor Magalong, yung mga cat's eye na yung presyo daw dito mga kababayan ay na umaabot ng 11,000. Pero sa totoong presyo ay nasa 1,000 plus lang mga kababayan. So grabe yung tubo mga kababayan nila dito, no? Pag proyekto ng gobyerno mga kababayan, mapapansin nyo po ang mahal. Pero pag private yung may-ari or magpagawa ay hindi aabot sa ganong figures, no? Itong proyektong ito, lalo na dito sa mga pag DPWH yung involved kasi sila man talaga yung nakatuka, no? Pag sinasabing proyekto ng gobyerno, DPWH agad yung mangunguna dyan, sila yung gagawa mga kababayan. At itong mga ganito talaga ay napakamahal yung presyo ng paggobyerno ang gagawa ng proyekto, kagaya po ng Senate building na ilang bilyon lang yan noong una, pero ngayon ay aabot na ng 33 billion, no? At madadagdagan pa yan mga kababayan habang tumatagal, mas lalong lumalaki pa yung gastos niyan mga kababayan. Example lang yan, isa lang yan mga kababayan. At yung iba pang mga proyekto at marami yan, nationwide po yan mga kababayan ng mga proyekto, kaya itong mga kontraktor na ito kung saan-saan na lang po napupunta, no? At saang lupalop ng Pilipinas ay meron po silang proyekto dahil dito sa mga ganitong sistema, yung bidding nila at yung style nila na mga kontraktor ay parang gumagawa sila ng maraming construction company at sila rin naman yung may-ari para mas marami silang chance na makakuha ng proyekto. Parang ganun, no? Parang raffle. The more entries you have, the more chances of winning, kumbaga. The more the merrier. So yun ang lumalabas ngayon mga kababayan na labanan ngayon dito sa pagkuha ng kontrata, no, or pagbid ng mga proyekto dito po sa mga o dito sa DPWH mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa pangalawang araw, no, dito po sa investigation sa flood control projects? Ano pong masasabi nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.